They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ay! Naku mga mare, happy Thursday! Happy Thursday! Diba? Sobrang saya, sobrang talagang energetic, sobrang alive. Alam mo kung Yes. bakit? Bakit? Dahil nakainom ako ng MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10. Ano bang meron dyan, Mare? Well, alam naman natin about MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen na mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawan at kalusugan. Ay, wow, nakakatuwa naman yan, Mare. In Aha. fairness. Kaya naman pala plus dahil may dagdag benefit ng CoQ10 at L-carnitine. Pero lalo, alam mo ba na ang coenzyme Q10 ay isang uri ng suplementa na kailangan ng ating katawan na lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas sa heart muscle fiber. At alam mo naman, Mare, ng L-carnitine ay isang uri ng protina na tumutulong para sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman kung meron kang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. O di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Sing-sing pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Yan! Happy Thursday morning sa Throwback Thursday. Yes. Nakakaloka, di ba? Parang walang ganap kahapon ng mga bakla. Oo. Pero Mare, ikaw ba kapag binabanggit ang Throwback Thursday, Oo. ano yung mga gustong-gusto mong balikan sa nakaraan? Wala. Talaga? Oo, kasi I always move forward. Oh, Di ba? it doesn't mean naman na kapag may gusto kang maalala, hindi ka naka-move on. Hindi, siguro yung masasaya lang. Like what? Yung tipong may na-meet ako somewhere, ganyan, tapos parang ang saya. Katulad, di ba, last week, yun ang gusto ko alalahanin na may, di ba, may kinatagpo ako sa madilim na parke ng BGC, ganyan. Kalandian pa rin si ate mo. Dapat hindi kapitana sisang pangalan mo. Ano pala? Sisang lande. O kaya sisang kate. Katisis, gano'n. Ay, naka! Nakakaloka, pero eto na. Dahil mainit-init pa talaga, sobra sakate ang nararamdaman ng lahat dahil Kating-kati na sila papatapos na ang elimination round para sa ating PBA Commissioner's Cup. Para sa ating eto na. Chika sa Arena! Di ba nakakaloka yun? Dahil nga syempre, di ba, ang ating chika sa arena ay hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talagang nga naman makati-kati, mainit-init at talagang hindi mapakali. Ang ilan sa mga fanay na mga supporters ng ilang koponana para sa PBA Commissioner's Cup 2025. Bakit? Kung saan nga naman bukas ay last game para sa elimination round patungong quarterfinal round. Kung saan nga naman kagabi
ay tuluyang niligwak. O, diba? Nino? Ng Road Warriors NLEX dahil ito ang kanilang matagumpay na pagkapanalo kagabi kung saan nga naman nalamangan nila by 18 points ang Hong Kong Eastern sa score na 94 against 76. Samantala naman kamuntik-muntikanan ang pagkalus Clarita ng Ginebra San Miguel against Meralco dahil nanalo sila by 4 points sa score na 91 against 87. Diba na nakakaloka? Bukas matutunghayan natin ang lahat dahil last game na ng bonggang-bongga ng mga ng paglalaban-labanan na kung sino nga ba ang mapapwesto sa pang-8 o pang-7 kasi ngayon, kumaga parang nagpapantay pa ngayon ang Rain or Shine at ang NLEX. Tapos nakabinbin. Dahil nanalo ang NLEX kagabi, ay nasa pang-8 pwesto sila. Pero bukas may laban pa ang Magnolia. Kung saan nga naman, kailangan nilang masupil. Masupil! Kailangan makabawi. Kailangan nilang matalo ng malaking puntos ang Meralco para sila ang pumalit at magkaroon ng malaking quotient points at makuha nila ang pang-8 pwesto para sa elimination round na makakausad sa quarterfinals. Diba? Dahil bukas masutunghayan natin ang labanan ng Meralco versus Magnolia at ang TNT naman at ang Rain or Shine. Dalawa, Magnolia and Rain or Shine, kailangan maipanalo nila ito bukas para tuluyan nilang maitripuera ang NLEX. Dahil kung Lumus Valdez sila, isa man sa kanilang matalo, kaya ang Magnolia matalo, tapos ang Rain or Shine manalo, ay eto titignan ang final scores nilang dalawa ng NLEX. Kung sino may mataas na quotient sa kanila, yun ang pupwesto doon sa pang-8. Diba? Makakasave sila sa spot ng 7-8. Dahil ngayon, eto po muna ang unofficial result pa naman dahil hinihintay pa yung laro nila. Pero ang 8 team na uusad sa quarterfinals ay ang Northport, TNT, Barangay Ginebra, Converge, Meralco, Hong Kong Eastern, Rain or Shine. Antabayanan natin kung mapapanghawakan nila ang pang-7 pwesto pa din o tuluyan din silang lalaglag sa ibaba or makakausad pa akyat ang NLEX Warrior na pang-8 pwesto. Kung manalo man bukas ang Magnolia team, sino kaya sa tatlo, Rain or Shine, NLEX at Magnolia team, ang uuwing luhaan at magpapahinga ng medyo mahaba-haba habang iniintay ang elimination round para sa PBA Commissioner's Cup 2025. At yan po muna kaganapan sa mundo ng basketball. Para sa ibang balita, Tita Cora, pasok! Mare, usap-usapan ng kumakalat na larawan ngayon Nino? na pagkikita ni na 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at ng tatay niyang si Mark Andrew Yulo. Ay, wow! Yes, That's a kamakailan good lamang. news, diba? Nahula ng mga netizen, Mare, ay matapos daw ang Philippine Sports Writer Association Award na ginanap noong January 27. Sa Facebook post ng isang nagngangalang Gerald Pajardo ay makikita na tila side view ni Kaloy o ni Carlos Yulo na nasa loob ng isang kotse. Ay, wow. At sa bintana naman nito ay nandun ang kanyang ama na si Mark Andrew Yulo. Diba? May caption ito, Mare, na drinking water. Mababasa sa caption ito noong January 27, bandang 11:58 ng gabi. Ito, Mare, sa pantahan ng mga netizen na yung isang yung mga kuko na naka-nail art na nandun sa tabi ni Carlos Yulo si Chloe? ay si Chloe. Malamang. So nandun sila sa loob ng sasakyan. Naman, yun ang ginawa ni Chloe. Nilagyan na ng kuko siya. Diba? Kung ano nung ginagawa niya sa jowa niya. Kasi Mare, usap-usapan din ngayon, Mare, yung paghahatid ni Carlos Yulo sa kanyang kapatid na nakatanggap din ng award during that night. Diba? Na si Eldro Yulo. Nakakatuwa kasi parang recently din, Mare. Diba parang silang dalawa yung may photo din na alam mo yung kumalat sa social media na magkasama sila magkapatid. Correct. So parang ibig sabihin nito nagkakaroon na ng alam mo yon ng end kung ano man yung parang Cold War nila. Ay, ang saya nun. Yes, matatandaan, Mare, na na-issue ang video ng GMA Sports matapos mahagip ang pagtatanong ni Carlos kay Chloe kung isasama ba nila si Eldro sa paghatid.
Kaya Mare, hindi lang 'di ba nagkita sila, natuwa ang mga netizen. Pero hindi sila natuwa kay Kay Chloe. Carlos at saka kay Chloe na naman. kasi bakit daw kailangang tanungin daw nitong si Carlos, kay Chloe kung ihahatid si Eldrew? Kasi, Ano ka, under Desaya? diba? Kailangan talaga lahat disabi. Alam mo, Mare, meron akong Parang naniniwala na akong under Desaya siya. Kasi 'di ba, pinag-crop top nga siya sa Korea ba 'yun? Diba? Oo. Na wala siyang nagawa. Doon wala naman masama. Oo, 'di ba? Yung gano'n, ginawa siyang parang labubudal. Malay mo gusto naman din talaga. Pero eto Mare, ang ko diyan, ang naiisip ko, tingin mo ba hindi pa kasal tong dalawa? Yun ang hindi natin alam. Oo, baka naman secret married na tong dalawa. Diba, mali ba naman natin? Kasi parang humingi ka ng consent na gano'n, gawain lamang yan na mag-asawa. Diba? Kasi kung hindi pa naman sila kasal, tas gano'n na si Chloe, oo. diba? Ang lakas naman ng loob mo, te. Pero ako lang masasabi ko, kung sakaling alukin siya ng kasal, diba? Ay, diba? Bakit naman hindi? Bakit hindi mo tatanggapin? Pag tinanggihan mo yan, para ka nagtampo sa bigas. Gano'n. Diba? Sa dami ba naman ang napanalunan Grabe, niya? pera pa rin. Classic talaga. Wala pag-ibig. But anyways, mga banggayan po muna, meron ko ba idadagdag, Mare? Ay, wala na, Mare. Nakatutok sa atin ngayon si Kuya Robert Papabet at saka si Chang Ami. Ay, hello po. Oo, pati Ayan. na si Catherine Nunez. All the Ayan. way from Pandacan. Oo. Diba na nakakaloka. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, bago tayo tuluyan magpaalam, para matunghayan ninyo ang ilan pa sa mga nalalabing mga games at syempre sa kaganapan sa mundo ng PBA at NBA, download na ang Arena Plus app sa inyong mga cellphone. Bakit kanyo? Bakit? Diba? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan casting natin dyan ang ating mga paboritong basketball players sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At syempre sa mundo naman ng NBA na si Jordan Clarkson. Correct. At syempre, diba, sa mundo rin ng NBA to, ang US endorser, ang napakagwapo, napakakinis, ang puti ng kilikili, na si Austin Taylor Reyes. Sige. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. Kaya nga naman, anong dapat nilang gawin, Mare, ulit? Ay, i-download nyo na i-download nyo na ang Arena Plus. Ayan, sa inyong App Store at Play Store. At pwede rin kayo makapanood ng mga exciting na laro ng PBA at NBA sa arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku, eto na. Naku, Ano nakakaloka. Diba? Habang tayo ay bala kahapon sa ating podcast shoot na antabayanan nyo dahil itong Pebrero nyo na po yan mapapanood. Hindi tumigil ang mga chismosang kapitbahay sa katetext sa akin. Hindi naman yan tumitigil, Mari. Walang titigil. Matitigil lang Dahil yan kapag natakpan na ng dyaryo. Titigil lang yan pag madaling araw. Bakit? Tulog eh. Talaga? Oo naman. Diba? Not unless kung mga galing yan ng mga chismis na yan, galing sa mga batang hamog, gaya na. Yan yung mga dapat na kinukuha kasi ng barangay tanod. Correct. Yung mga batang tambay, diba? Yung mga ganyan. Total, sa gabi kayo gising. Mag-ikot kayo, magpatrolya. Correct. Diba? Pero eto na nga nakakaloka dahil matapos nga talagang ilunsada at talagang formal nang inanunsyo ng ABS-CBN at GMA7 ang pagsasanib puwersa nila para sa 20th anniversary ng Pinoy Big Brother this year, kung saan nga naman marami ang naloka dahil may mga pangalan ng kapuso star ang nai-involve. Kung mga nai-line up na napapasok para sa Pinoy Celebrity Edition sa 20th anniversary ng Pinoy Big Brother. Una na dyan kasi lumutang parang ang pangalan ni Barbie Forteza. Pangalawa si Julian San Jose. Pangatlo ay itong si Sanya Lopez. Pang-apat
dito medyo na ano yung mga tao na David Licauco. Oy! Papasok sa PBB. Truly, so ibig sabihin magsasama silang dalawa sa loob ng bahay. Ano ito, push na ba ng GMA7? Na truly naman tinanggap na ba ang love team into true to life relationship? Parang ganun ba yan? At ang panglima, kinawindang ng lahat, ang pagbabalik muli ni Tom Rodriguez. Isa siya sa mga ipapasok doon. Ay, talaga? Oo, Sa diba? PBB? Saan ipasok din si Carla? Ganun. Di nag-away. Pero sabi nila okay naman sila kung magkakatrabaho. Diba? O, wala namang problema. Yung para makita natin kasi diba ang Pinoy Big Brother is kwento ng totoong buhay. Correct. So kung mag-aaway sila, makikita natin. At least malalaman na natin. Ano nga ba kasi dahilan bakit sila naghiwalay? Parang kwento ng totoong buhay pero hindi labasan ng baho. Uy, hindi kasi minsan pag ito ba sa loob ng PBB, Oo. diba? Minsan nagkakalabasan ng baho eh. Oo. At Diba? saka mga sekretong nakabinbing na napakatagal na panahon. Correct. Diba? Tandaan natin doon umamin si Rusto. Tama, diba? Umamin siya kay Keanu Reeves noon na siya ay isang, alam mo yun, na girl lalu, girl lalu, girl lalu, lalu, lalu. Oh, diba? Diba? Yun. So, bago niya umamin muna siya bago niya kinanta ang kantang I'm Girl not lalu. a girl. Not yet a woman. Truly, yeah. Parang yun nga, parang sinabi, ay, so ibig sabihin na ito, 'di ba? Kasi 'di ba, parang after nung nakipag-break, nung actually 'di ba, itong January lang din, hindi pa tapos. 'Di ba? Itong January si Barbie Fortesa kay Jack Roberto, yung pag-aanunsyo na nila. Aba, eto na, parang wala pang isang buwan. 'Di ba? Eto na. Ano yan? Sure na siyang papasok? Well, ito yung mga naka-line up na mga ipapasok nila doon. Oo. Pero kasi ang mailingaw-ngaw talaga doon, ang pangalan ni Barbie Fortesa is talagang isa sa mga talagang nasa listahan. Tapos papasok si David Licauco? Oo. Yun daw. Kaya sabi ng ilan, ay, magsasama sa isang bahay. Ay, lalong palala kasi. So parang, ano, Nag-live-in. parang ano to? Sila na nga ba talaga? Habang nagka-crack yung boses ko. Hindi nagka-crack, naghahalak. Di ba? So, ibig sabihin ba nito, ay, so tototohanin na ang love team. So, ang ibig sabihin, Mare, ang tawag sa kanila pag pumasok sila doon, ang live-in sa bahay ni Kuya. Oo, di ba? Kasi syempre, hindi mo naman iiwasan na magsama sila. 'Di ba? Tapos magkakaroon. Actually, marami nabubuong mga relasyon sa loob ng bahay. So, Tsaka, Mare, di maganda yun. Hindi, parte ng kulturang Pilipino natin. diba? Mag-live-in na, tapos diba? magpakasal. Hoy, game show ito. Hindi Ay, pa naman hindi ba, live-in. hindi ba, Nakakaloka ka. Ay, bahay pa rin Yung eh. magsasama lang. Si Kuya naman, Oo, naman, diba? konsentidor sa maglilive-in. Well, actually, wala hindi naman sa pag-live-in. Kasi kumbaga parang dalaga pa naman din talaga si Barbie at wala pa naman pananagutan. So, hindi natin alam kung talagang dito ba ang mabubunyag na nga ba? Kung sakali magsama sila sa isang bahay, mabunyag ba dito na talagang yung mga chismis lamang na may relasyon sila? Kasi makikita mo yan yung magiging closeness nila doon. Diba? Sa kampo ng ABS-CBN, sino yung maingay doon na papasok? Well, sa ngayon ay wala pa naman yung official na mga listahan. Pero, syempre, may mga lineup naman din siguro yan. Katulad yung mga hindi nabibigyan pa muna ng proyekto. Kaya mga nakabinbin. Alam mo, parang feeling ko, no, a-agree ba kayo dito sa ating mga, alam mo yung kumaring nakikinig at nanonood ngayon? What if, di ba, isama nila sa listahan ang Kim Pao? Oo! Diba? Diba? Para labanan ng love team. So, meron kayong Ibarat Maria Clara, may Kim Pao tayo for ABS-CBN. Correct! Di ba, nakakaloka? Oo nga, no? Bakit? Kaso kasi, Mare, may ginagawa pang proyekto ngayon ng Kim Pao. Sa bagay, di ba? Kasi di ba may palalabas nga silang pelikula itong Marso yata. Na iba-iba na ng playdate na hindi na natin nalaman kung kailan ba talaga ipalalabas. Correct. Di ba? Na nakakaloka. Pero, yun nga pa lang naman ang balita na ating nakalap, di ba? Kumbaga, it is still unofficial hanggat hindi nila nilalabas kung sino nga ba at hindi pa naman, actually in preparation pa lang din naman ito para sa 20th anniversary ng Pinoy Big Brother, 'di ba? In collaboration with GMA7 of course ng ABS-CBN. It's a good project talaga as I must say, 'di ba? Na parang tipong okay 'yan. Kaya suportahan na lang din natin sila. Wag muna natin, alam mo, let's not drop into conclusion. Wag natin bigyan ng kaunong pakulugan dahil
ang pagpasok sa bahay ni Kuya ay parte ng mga trabaho nila bilang mga artista, 'di ba? Dahil hindi naman ibig sabihin pumasok sila doon ng bahay ni Kuya, magpapa-cute-cute lang sila doon. Tandaan nyo, 'di ba, ang Pinoy Big Brother ay laging may task si Kuyang ibinibigay sa kanila. Baka survive kaya sila? May labas kaya nila kanilang mga tunay na ugali? Well, malalaman natin yan. Mare, eto may mga kumakalat. Ewan natin kung totoo ito, ha? Anekla! Sa ano daw, sa mga kapamilya, ito daw yung mga mainit ngayon na pinag-uusapan na pwede pumasok. Una na dyan ay si, sino ba to? Ito si Renshi Di Guzman. Ayan. Ay, okay. Si Sheila Bellarmino. Si Harvey Bautista. Si Ari Davao. Ayan. Si Miko Raval. Ayan. Si Michelle Vito. Ari Davao? Yun ba yung anak ni Sir Ricky? Hindi. Raval. Okay, Raval. Si Miko Raval, si Michelle Vito, si Sijan Haranilla, si Bea Bores, si Jello Rivera, ayan, si Cristel Fulgar, ayan, si Arke Bagatching. Babalik si Cristel from Korea? Yan ang usap-usapan. Si Maureen, ano ba to? Robolwich? Ayan. Ayan, si Pepe Herrera. Ayan, si Alora Sasam. Si Jake Ejercito. At si Arcy Muñoz. Yan daw yung sinasabi nilang nasa kapamilya. Unofficial, diba? Unofficial, hindi natin sure kung totoo yan, ha? Diba? Pero kung totoo, si Cristel babalik, ang saya naman nun. Actually, may usap-usapan din, Mara, sa GMA daw ay papasok daw si Karen De Los Reyes. Si Arthur Solina. Ayun, nang-aaway? Ay, talaga, grabe. Si Charis Solomon. Si Dion. Si Gazini. Gazini Miss Universe? Yes. Si Jake Vargas at si Mikey Quintos. Ang ilan pati sa na mga din pangalan. si Benedict Kua. Ang mga ipapasok for the celebrity edition. Yan ay balibalita at chismis pa lamang kung totoo man yan. Unofficial pa lamang Hindi din natin alam. yan. Pati ang pagpasok ni Barbie Forteza at nila David Licauco, yung 5 pangalan na ating binanggit kanina lamang ay unofficial pa lamang po. Malamang iti-trim down pa yan. Siguro kasi itibay ko considerate dyan yung mga schedules, mga commitments, diba? Na syempre pagpasok mo sa loob ng buhay, sa bahay. 3 buwan kayong makukulong talaga dyan. Can you imagine, diba? Mare? At saka maganda na magpasok sila ng mga maldita dyan kasi yun ang pinapanood din. Daruat, diba? Tsaka para malaman. Malaman ng tunay na ugali ng mga diba? yan. Ngayon natin malalaman. Parang si Karen De Los Reyes, mga away na naman. Diba nag-away nga sila ni Bubay. Kung hindi man si Marian Rivera. Wala. Away talaga yung dalawa na yan. Nakakaloka to the highest level. Pero yun na nga, diba? Lahat ng aming mga binanggit na pangalan ay unofficial pa lamang din po. Hindi pa naman sila nagbibigay ng kanilang mga official statement at kumbaga parang official housemates na talagang mapapabilang para sa 20th anniversary presentation ng Pinoy Big Brother. Ito si Mario Palmeri, yung bunganga, sabi to, dapat daw lagyan ng name tag yung mga artist, yung mga GMA artists para makilala ng mga viewers. Oy, salbahe ka. Oy, diba? Napapanood din naman na sila. Malamang familiar faces na rin yan sa inyo. Kung maaaring ikaw ay hindi nanonood pero ng mga may name palabas. tag naman talaga din sila, diba? Hindi name tag. Nilalagyan ng art card. Hindi, diba? Pero usually may mga pangalan silang ganun. Kasi sila Patrick dati may ganun sa sila umpisa. Tapos diba may mga lapel-lapel sila. Well, for sure malalaman din natin yan. So, habang wala pa, wag muna tayo mag-speculate ng kung ano-ano. Correct. Hindi ba? Hayaan muna natin kung sino nga ba mapapabilang dyan. Well, in the meantime, mga panggayan po muna ang ating unang chikahan on a first segment sa aming pagbabalik. Nako, kung ano man ang aming ibabalita na may kinalaman sa alam mo yun, hold. Sa pagkanta ng Wait! Live and love you, live and love you. Wait! We will love you, wait. Muli ba ako? Nanan. Correct. Muli ba ako po si Kapitana Sisa? At ako naman si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo!